Sunod-sunod na tinarget ng mga high-powered weapon system ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang 5 floating assets na ito na 6 mga sasakyang pandagat na dadaong sa baybayin ng Lawag City, Ilocos Norte para sakupin ng bansa gamit ang 105mm at 155mm howitzer ng Philippine Army, Philippine Marines at US, Javelin anti-tank missile, multi-role anti-armor anti-personnel weapon system at mga machine guns. Agad lumubog ang mga target. Bago pa man makarating ang mga dayuhang mananakop sa baybaying ito, nakaposisyon na ang pinagsanib na tropa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sila ay pigilan. Iba't ibang matataas na armas ang sasalubong sa mga dayuhan. Balikatan 39 has focused on everything from key maritime terrain, both the taking of that and the defense of that, which you just saw today, to maritime strikes and to conducting sea control. Ang senaryong ito ay isa lamang sa maraming pagsasanay na isinagawa ng Sandataang Lakas ng Pilipinas at Estados Unidos para sa taunang balikatan exercises. Muling nilinaw ng Amerika na hindi isinasagawa ang pagsasanay para magpaabot ng mensahe sa ibang bansa na naisakupin ng Pilipinas, kundi upang lalo pang mapagtibay ang samahan ng mga tropa ng dalawang bansa. Again, we don't do this for any third party. We don't do this for messaging. We do this to create interoperability, to create readiness, to create integration on such capabilities as being able to command and control, sense the battle space, employ fires, move about, practice littoral mobility, multinodal littoral mobility, all those things that we've planned in this exercise. So there's no significance to this location. Ang US nakahanda umanong ipagtanggol ang interes ng Pilipinas sa gitna ng umiigting na usapin ng teritoryo sa South China Sea. We have an obligation to our countries to train together, to interoperate. So Balikatan has been, key maritime terrain, both the securing of that and the defense of that. It's been sea control, it's been maritime strike. So all those missions that are designed to deliver in accordance with the Mutual Defense Treaty, 72, coming up on 73 years old right now. We honor that. That means a lot to us. So protecting the Philippine sovereignty. Ayon naman sa Sandataang Lakas ng Pilipinas, ginagawa nila ang pagsasanay para mapataas pa ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagdepensa sa mga mamamayan ng bansa. Sa ngayon, ay pinag-uusapan ng dalawang Sandataang Lakas kung paano pa mapapaganda ang balikatan sa susunod na taon. I think on our part of the AFP, we have improved intellectually and raised the level of competence of our soldiers and officers leading our armed forces. Certainly, there were improvements now compared to last year and the past 38 years. We have talked with our partner here, General Cederholm, how we would develop the next balikatan exercises. Nasa 200 sundalo mula sa AFP at US Marines ang lumahok sa pagsasanay ngayong araw. Sa Miyerkules, isasagawa naman ang Maritime Counter-Strike Exercise dito rin sa Lawag bago matapos ang Balikatan 3924 sa Biyernes.